krame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's ako take it one nagwa-worry. day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendroy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala kang nakitang number, may letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po, na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? May cup po, tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yon, saang port kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was a previous question. Opo. Yes, SP Pro Tem. Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila? So, sa Metro isang Manila? port sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put Una, on record, Madam ano yung Chair, sunod? just to put on record, Sen Joel. just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan nung may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang Yes, lumapit pa Sen- kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story, so that we can compare it doon kay Sheila, no, kung talagang totoo. Ngayon pa lang magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, ito yate.
So probably, kung pwede lang, alis hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi matutulungan mo din ang komite para at ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas, hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, pag gusto natin malaman. Pwede mo inarate sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen. JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sen. Doroy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Miss Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Sabi niya, payag ko siya. Sabihin natin. With all due respect, Sen. Doroy. There is... Bato. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen. Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person, Sen. Madam Joel. Chair. But in any Madam case, Chair. yes, before Sen. Doroy again, there was a motion, duly seconded, may strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po. Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. I am inclined- Sen. Doroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung nararamdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayong information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng ano yung sa interview, yung isang mas harsh na interview, interrogation. Hindi mo natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Doroy. Minority leader and then Sen. Joel. Yes. The word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues.
wag natin silang warningan o sabi they have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play, and malay mo, winarningan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo tayo naman mangailangan ng abogado in the future. So labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job, your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. if I- Salamat kaayo, Mayno. Madam But for the record, for one, Attorney David is as not just counsel to Miss Alice, but also a resource person in this hearing. Madam Chair. Sen. Joel. May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebebihin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chairman. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Miss Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi nyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi nyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat nyo? O gawa-gawa nyo lang. Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sem, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Hindi po yan ang tanong ni Sen. Sherwin. Tinatanong niya, kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Kaya, opo. Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin, but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang tong death threat para hindi ka sumagot eh. Kaya Madam Chair. ikot ho kami dito eh. Just one question. With the Sen. permission. Sen. Bong Revilla for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Then, Sinabi sorry, nyo na ganun kanina ako. local.
Sinabi niyo na Local po. kanino local. So, Opo, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla, Napakalayo sinong na, no? local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat Local daw. sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So both. Filipino, malaking grupo talaga. Ayaw mo ba, Salamat, Sen Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Since pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingi lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Oh, i-discuss sige, po sa sige. public. Okay, Isulat mo sige. na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Before Sen JV, yan, Miss habang Alice. Isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Habang Sen sinusunod JV. ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag niyo kaming uutusan, Miss Pasensya Alice. na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Madam Chair, as much as gusto ko pong sabihin pero hindi ko po alam yung location, basta puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko? Isa few hours lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Opo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay... Hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina Asian ba po siya? siya, African? Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone nyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino? Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam, basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahe kayo sa yate. Opo. Estimate number of hours Hindi ko po bago kayo ma-estimate kasi lumipat. baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi Opo, pa ba gabi nung po. lumipat sa barko or madaling araw na?
ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim So, pa rin po. anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi, anong oras kayo sumampas sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So, bago mag-10, so mga 9 p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Opo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Ganong Araw katagal? po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi po ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Sa mga 4 days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, 4 na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako nun. Nakakatakot talaga. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Na gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Wala po siyang bintana. Parang lang Meron o wala? Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, diba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siyang isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita nyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita nyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, Opo, maaring opo. sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun eh. Anong meron? Nasa site lang po siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit, kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita nyo yung pagbago ng oras sa bawat araw. To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin po. So, basta sabi mo mga 4 na araw. Opo. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Opo. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Ganong katagal kayo bumiyahe? Ilan hours din po yun. Hours. Saan ka sumakay ng SP bangka, Pro if I Tem. may? SP Pro Tem. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. Hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po. At saka instruction po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami Nakapiring kayo? hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po. Salamat, SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. In Sen relation Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, Wawaping, doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, 3 lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Chinese na. Chinese pala yung kasama. Hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. So Okay. hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana Sinabi po mo siya, kanina. opo. So kayong 3 lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley. Opo. Kayong 3 lang yun nandun. Opo. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate?
Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Wala So po talaga. yung walang Filipino na tumulong sa inyo. So yung nag-iisang taong sinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. Tumulong po. Ito bang taong, Madam SP Chair, Pro ito Tem. bang taong to sinulat mo nandito sa Pilipinas? Understanding ko po wala. Nakatakas na rin? Hindi ko po alam, pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakala mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nandito siya sa Pilipinas noon nung nag-usap kayo. Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo rito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Pilipino. That's impossible. Wala Na imposibleng walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. po. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talagang na tumulong. kinuha, na nag-arkila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia, itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling ito. Salamat, SP Pro Temp. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Wala Ibang po. halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol doon sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala po ako nakitang Filipino. Wala rin pong tumulong po sa akin na Filipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandirito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Sen Madam Chair, Joel. just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Sen, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. Hindi. But, Madam Chair. Wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. So Sino lahat bayad? libre. Wala pa akong binayaran po. Lahat libre. Wala po akong binayaran Kaya nga, po. uulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa ring bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta sa, saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Hanggang makarating po sa Okay, dulo. so siya yung laging lahat na nagpa-facilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae po na Asian. Oo. Doon, no, pagsakay nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo para doon sa malaking para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka doon sa malaking boat at 4 na araw ka na doon sa maliit na kwarto, anong sabi sa iyo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta?
Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo rin po. Wala ako. po kang kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingi ng katotohanan. Alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader and then SP Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa iyo na mga taga-immigration? Alam mo yung mga taga-immigration? Immigration, wala po. Pilipinas. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansingco. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon. Commissioner Tama Tansingco. ba yung Commissioner na Na-receive relieve of ko your na post? na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Yun lamang po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Your Chair, if I Honor. may. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Sen, kung kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo rito sa Pilipinas? Opo, Sen, hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss Hindi po nga, sa ang public. tanong ko sa'yo, pinagsalitaan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo masama, hindi na kita tutulungan. Di ba? SP Pro Tem, bago sumagot, sana, si Miss Alice, the Chair would like to recognize yung presensya ni Sen Migs. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Tem. Kinailangan pa niyang itanong ng 2 beses. Oo nga po pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago one. si Sen Bong Revilla, the Chair would like to appreciate the presence of Sen Grace. Thank Salamat you. po. Yes, Isa lang, Alice. okay. SP Sandali. Pro Tem Alice, una and then Sen Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. And Opo. we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know. andito po ako, safe po ako, alam ko po Oh, yes. yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, doon po ako nag-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandyan ang police, nandyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice,
yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro Tem. Okay, And isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with ano? Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Sen, hindi po ako aware na holder Yes, po eh. siya ng 5. Holder ng passport ng Kits, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So Pinagsalitaan ko po talaga siya ng hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Isa nga nangyayari po ngayon sa akin. Dahil, Tingin ko lang po. bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya It's not disclose po okay. sa It's not public. okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Tem, gusto mag-interject Yung safety mo, sagot na namin. Sagot Isa na lang, ng sagot. PNP. Isa lang tanong, isa lang. With the indulgence of SP Pro Tem, Senbong. Jing, Revilla. isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? ba Or yung tumakas taong ito o sa papel, itinakas ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that Oo question. nga, Ba't factual kailangan pa? question lang. Napakasimple My God. ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along the So, way po, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka. So nung Hindi ka pag-alis nyo tumakas. sa Magkaiba yate, kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes, So nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Wala Hindi po. rin. Opo. Okay. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas Indulgence of po SP siya. Pro Tem. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan, Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto mo no na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Decision mo bang umalis o itong tao na to ang nagdesisyon para sa iyo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw Opo. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang ng big boss ng Pogo lahat. sa Hindi rin. Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, just Sen to put Joel, into the records, no? for the, Sen SP Itong Pro Tem. tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na
Itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Joel. Madam Chair, only one yes, question. SP Pro Tem. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon, nung bandang huli? Nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. Ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. Maybe, Madam Chair, you can continue with your questioning. Yes, salamat, and SP Pro save Temp. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman. I'm just asking po kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na ganun sa interview po. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking. Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel po. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman out of the two answers na pwede nyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin nyo. Yes, Miss Alice, kilala nyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia.
May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases. issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. O, anong case? Ayun, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Ombudsman Galicia? po. Ombudsman. Anong kaso sa Hindi po pala sa ombudsman? ombudsman, sa DOJ po. Yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, Yung mic nyo, Attorney. ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, Attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yun pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na
simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July. Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang Alin ang alam. hindi? Wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Particular dun sa